Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, sinaksak ang kanyang kapatid. Sospek na irita raw matapos siyang gisingin ng kapatid. Dalawang bata ang magkapatid na lunod sa sapa sa Badok, Ilocos Norte. 18,255 na opisyal na nanalo sa eleksyon 2025 umupo na sa pwesto simula ngayong araw. At kilalanin ang mga young city official sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patay ang 44 anyos na lalaki matapos na saksakin ng kanyang kapatid sa Mangaldan, Pangasinan. Nairita raw ang sospek sa pagising sa kanya ng kapatid kaya nasaksak niya ang biktima. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 44 anyos na lalaki matapos pagsaksakin habang natutulog ng kanyang sariling kapatid sa barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Kwento ng mga kaanak, nakainom ang suspect na nakilalang si Rafael Kawili nang umuwi sa kanilang bahay. Itinuloy pa niya ang pag-inom sa kanilang bahay kasamang isang kapatid bago tuluyang natulog. Makalipas ang ilang sandali ay isinugod sa ospital ang anak ng suspect dahil sa hirap huminga. Nang malaman daw ito ng biktima na nakilalang si Monica Willie ay pinuntahan niya ang suspect para gisingin at ipaalam ang nangyari sa anak. Pero hindi raw ito nagustuhan ng suspect. Kaya nang makatulog daw ang biktima ay pinagsasaksak na siya ng suspect. Pumasok doon sa kwarto niya kaya sinagsag ng sinagsag. 5 saksak sa kilikili, likod at siya ng tinamo ng biktima. Matapos na pagsasaksakin ng suspect ang biktima sa loob mismo ng kanyang kwarto ay nakalabas pa ang biktima sa kanilang bahay para humingi ng saklolo pero sinundan pa rin siya ng suspect at iniuntog ang ulo ng biktima sa pader ng gusali na ito. Hinala ng mga kaanak na bukod sa impluwensya ng alak ay nasa impluwensya rin ng illegal na droga ang suspect kaya niya nagawang patayin ang sariling kapatid. Actually ma'am, sinampahan na po ng kaso. Sa ngayon po, in-inquest na po sa RTC natin yung Horda Caramba homicide. Tumanggi na magsalta sa harap ng kamera ang suspect pero humingi siya ng paumanhin sa kanyang pamilya. Hindi raw niya sinasadya ang krimen pero ayon sa pamilya, desidido silang magsampa ng kaso laban sa suspect. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang dalawang menor de edad na magkapatid matapos namang malunod sa sapa sa Badok, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, Sabado na umaga nang naligo sa ulan sa Barangay Turod ang dalawang batang edad 9 at 7. Kinahaponan, nagtaka na raw ang kanilang nanay dahil hindi pa umuuwi ang dalawa. Doon na siya humingi ng tulong sa mga barangay o barangay official para hanapin ang mga anak. Natagpuan silang nakalubog sa sapa at wala ng buhay. Idineklara silang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga pulis, pagkalunod ang ikinamatay ng mga biktima. Samantala, ginhawa sa mga motorista ang nakaambang oil price rollback bukas. Batayan sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 80 centavos ng kada litro ang bawas sa presyo ng diesel matapos ang 4 na linggong oil price hike. Sa gasolina naman, may bawas presyo na 1 peso and 40 centavos matapos ang 6 na linggong taas presyo. 2 pesos and 20 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, na tumaas ang presyo sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Department of Energy, epekto ang rollback ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, pumayag na ang 4 na kumpanya ng langis na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicles. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, sa panayan mang Super Radio DZBB, pumayag ang Petron, Caltex, Shell at Clean Fuel na magbigay ng piso kada litrong discount sa mga PUV. Malaking tulong na raw ito sa mga tsuper, lalo't hindi makontrol ng kagawaran ang presyo. 18,255 na opisyal na nanalo sa eleksyon 2025
umupo na sa pwesto simula ngayong araw, June 30. Ang detalye sa ulat ni CJ Torida. Nagsimula na kaninang alas 12:01 ng tanghali ang paninilbihan ng mga nanalo sa eleksyon 2025. Sa datos ng GMA Integrated News Research, mahigit 18,000 opisyal ang umupo sa pwesto simula ngayong araw. Kabilang dyan ang 12 senador na maninilbihan ng 6 na taon. 3 taon naman sa mga nagwaging kongresista, governor, vice governor, sangguniang panlalawigan members, mayor, vice mayor at mga sangguniang bayan at panlungsod members. Gaya sa mga nagdaang eleksyon, umaasa ang taong bayan na sana'y hindi lang hanggang pangako ang mga nanalong opisyal. Sana po ay matulungan nila ang mga unemployed na magkatrabaho po. Yung ibibigay po nilang tulong sa mga bawat nangangailangan, dapat po tuparin po nila. Pagkakaisa naman ng mga nanalong opisyal ang hiling ng ilang senior citizen. Sana raw, bigyan din ng pansin ang problema sa korupsyon. Consular, kasi kung walang pagkakaisa, mahirap. Hindi sila makakakilos. Ganun. Nangako sila nung nakarang halalan, may mga plataforma sila na inilatag sa mga botante. Pinaniwalaan yan ng ating mga botante. So kung maaari ay tuparin nila yung kanila ng mga naipangako sa mga botante natin. Payo rin ng DILG na gawin ng mga nakaupong opisyal ang kanilang mandato na naaayon sa Local Government Code. Paalala naman ng UP National College of Public Administration and Governance, hindi natatapos sa botohan ang responsibilidad ng mga Pilipino. Dapat daw bantayan at singilin ang mga lider ng kanilang pangako at pagkukulang. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga karagdagang programa para sa mga learner with disability ilulunsad ngayong taon sa ilang paaralan sa Mangaldan. Tunghayan sa report. Mula sa dating 10 learner with disability, umaabot na ngayon sa halos 130 ang bilang na nag-aaral sa Mangaldan Integrated School SPED Center. Karamihan, mga learner with disability na naka-enroll sa eskwelahan ay mula sa Mangaldan, pero may ilan na mula pa sa mga karatig bayan. Kabilang sa mga programa ngayon ng Special Needs Education o SNED, mula edad 5 hanggang 25 ang Intervention Skills, Functional Academic Skills, Transition Academic at Transition Program Livelihood. It's in line with the RA 11650 po. It's inclusive education po. So, ang inclusive education ho, isa din po sa mga instrument na nagpapalawig sa mga batang may kapansanan na kung saan sila din po ay may karapatan din po na pumasok or ma-experience din po ang mga na-experience ng mga normal o yung mga typical na batang. Mas pinalawig ngayon ng DepEd ang mga SNED program. Ngayong taon, karagdagang mga silid-aralan ang bubuksan sa eskwelahan para masilbihan ang tumataas na bilang ng mga learner with disability. May mga karagdagan din programa gaya ng occupational, speech at physical therapy. Actually ma'am, para siyang per room yung ginawa dito sa Bantayan, para na siyang naging mga resource room, mga kung ano yung mga kinakailangan nating SNED, pwede na silang pumunta dito kapag 100% functional na po siya. Patuloy na hinihimok ng Department of Education ang mga magulang ng mga maituturing na children with disability na i-enroll ang kanilang mga anak sa mga SPED Center at huwag ipagkait ang karapatang makapag-aral. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isasara ang Rizal Avenue bukas para bigyang daan ang inaugurasyon ng mga bagong opisyal sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Simula alas 4 ng madaling araw bukas, pansamantalang isasara ang bahagi ng Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Ito'y upang bigyang daan ang isasagawang inaugurasyon ng mga bagong opisyal sa bayan. Gaganapin ang programa sa harap ng Presidensya ni Mangaldan. Lahat po ng government officials, sa mga NGOs, mga
kwan po natin, barangay officials, mga kwan at DepEd, imbitado po sila kaya expected namin bukas medyo sasarado po namin saglit yung dito sa May Rizal Avenue. Ngayon pa lang, nag-abiso ng otoridad sa mga motorista na dumaan sa mga alternate route. Maaaring dumaan sa P.D. Guzman Street, Presto Street at Cortez Street para sa mga sasakyang manggagaling sa San Fabian at papunta sa Dagupan City. Marami naman po tayong alternate road na pwede silang i-divert. Wala po, talagang gana. Sunod ka na lang po sa panagutos na po, madam. Samantala, inaasahan na ang katamtaman hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko sa Rizal Avenue simula ngayong hapon hanggang mamayang gabi para bigyang daan ng preparasyon ng LGU para sa inaugurasyon bukas. Nakaantabay naman ang POSO at PNP para matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang driver habang sugatan ang pahinante ng isang mixer truck nang mahulog ito sa bangin sa bulubunduking bahagi ng barangay Dibutunan sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Dead on the spot ang 38 anyos na driver na residente ng Mandaluyong City. Habang sugatan ng pahinante na 41 anyos na residente naman ng Taguig City. Sa inisyal na investigasyon ng Dipakulaw PNP, nawala ng preno ang mixer truck kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver bago tuluyang nahulog sa bangin. Mga kapuso, may bago na namang low pressure area na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 1,125 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa pa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Nakakaapekto na sa ilang lugar ang trough o extension ng LPA habang patuloy namang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-uulan pa rin sa Northern at Central Luzon. Kalat-kalat ang malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko sa Calasiao Junction matapos ang pagdalagay ng traffic lights. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay bahagyan ng nagkakaroon ng traffic build-up dito nga sa may Calasiao, Santa Barbara Junction dahil bukod nga sa uwian ng mga estudyante ay uwian na din ng mga empleyado sa gobyerno, ganun din sa mga private offices. Kaya naman bukod dun sa dami ng sasakyan ng public transportation ay dumarami na rin yung mga private vehicles na dumadaan ngayon dito sa kalsada. At ayon nga sa mga nakausap natin, Chris, malaking bagay yung pagkakaroon ng traffic lights dito nga sa may junction area dahil kahit papaano, bagamat nagkakaroon ng traffic build-up, once naman na nakago na yung traffic lights ay tuloy-tuloy naman na yung usad ng mga sasakyan dito nga sa may lugar. Karaniwan, Chris, na nagkakaroon ng traffic build-up doon sa mga sasakyan na mula Dagupan City ay pupunta ng Santa Barbara. Ganon din yung mga nasa Santa Barbara na pupunta ng Dagupan City, especially yung from Santa Barbara, sila ay kakanan nga dito sa may papunta ng Dagupan City at meron din yung mga didiretso naman papunta naman sa may Calasiao going to Dagupan City. At ayon nga sa mga nakausap natin, bagamat may mga motorista na apektado doon sa adjustment ng timer ng traffic lights dahil may ilan nagsasabi na medyo napakatagal daw nung timer para doon sa stop. Doon naman sa go ay saglit lamang na sandali. Kaya naman sana daw kabilang yan sa mapag-aralan ng LGU, partikular ng POSO, nang sa ganoon ay magtuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan. Sabi naman ng POSO, Chris, first week ng June hanggang second week ng June nagpatupad ng dry run doon sa operation ng traffic lights at kabilang yan sa mga pag-aaralan nila nang sa ganoon matiyak na maayos yung flow o yung usad ng mga sasakyan dito nga sa may Calasiao, Santa Barbara Junction. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bibili na ulit ng mais ang NFA o National Food Authority. Sinabi niya yan sa kanyang pakikipag-usap sa mga magsasaka sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ibabalik na raw niya sa dati ang trabaho ng NFA na bumibili ng parehong palay at mais.
Nauna nang sinabi ng DA na pinag-aaralan nila ito para matulungan ang corn farmers sa gitna ng mababang farm gate price ng mais. Kung ano man ang itinakdang buying price ng NFA sa mais, hindi raw ito maapektuhan ng presyo sa merkado para masigurong kumita ang mga magsasaka. Bumibili ngayon ang NFA ng palay mula sa mga magsasaka sa halagang 19 hanggang 23 pesos sa dry na palay, 80 naman sa basa. Bukod dito, sabi ng Pangulo, mas handa raw ang pamahalaan ngayon na tumugon sa mga kalamidad gaya ng tagtuyot at mga bagyo. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 16 na units ng Mobile Soil Laboratory na dadalhin sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang Mobile Soil Laboratory ay isang 10-wheeler na may mga kagamitang may kakayahang sumuri sa lupa para masigurong ang kalidad ng pagtatanimang lupa ng mga magsasaka. Mahigpit na ipatutupad ang no plate, no travel policy sa buwan ng Agosto ayon sa LTO. Sundan sa report. Mahigpit nang ipatutupad ng Land Transportation Office o LTO ang no plate, no travel policy simula sa buwan ng Agosto. Wala na rin daw dapat pang idahilan ng mga motorista dahil simula pa nung nakarang mga buwan ay puspusan na ang pamamahagi o distribusyon ng plaka ng LTO Dagupan City District. Mahigit sa 3,000 plaka ng sasakyan o cascading plates simula noong 2014 hanggang 2022 ang for-release ng LTO Dagupan City District. Bukod sa pamamahagi ng plaka sa iba't ibang mga bayan, nag-release din ng plakang LTO Dagupan noong nakaraang weekend. Diba, na walang motorsiklo na wala pang plaka, so tulog sila sa amin sa opisina para ma-verify natin kasi pwede natin maibigay na yung plaka nila. Sa Mangaldan, Pangasinan, mahigit pa sa 50 pumapasadang tricycle ang walang plaka. May tuturing silang kolorum. Nakipag-ugnayan na ang POSO sa mga tsuper at operator na kunin ang kanilang mga plaka sa LTO at simulan ang pagpaparehistro sa LGU. Yung information dissemination kasi talagang bawal na yung no plate, no travel. At mayroon na po tayong available na plate number. Kuhanin lang sa LTO. Kasi akala nila siguro ma'am, wala pa. Sa ngayon, nasa 1,500 ang bilang ng mga lehitimong pumapasadang tricycle sa Mangaldan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, hanggang kailan mo kayang itago ang isang malaking sekreto? Yan ang kwento ng Kapuso Afternoon Prime Series na Akusada, na inabangan ng world premiere kanina. Simpleng buhay lang sana para sa pamilya ang nais ni Carolina, played by Andrea Torres. Pero malalagay siya sa hindi inaasang sitwasyon nang aksidente niyang mapatay ang karakter ni Max Collins. Tinakasan niya ang batas bilang si Lorena para magbagong buhay. Pero mararanasan naman ang pagmamalupit ng isang Ronnie na gagampanan ni Lian Valentin. May papasok din sa buhay ni Lorena si Wilfred, played by Benjamin Alves, na isang multo ng nakaraan. May magandang bukas kayang naghihintay para sa kagaya niyang akusada? Abangan ang mga susunod na kaganapan tuwing 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime at Kapuso Stream. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Gumuho ang lupa mula sa bundok na yan sa barangay Bato Alatbang sa bayan ng Mayoyaw, Ifugao gabi noong Sabado. Nadamay ang isang van na nooy nakapark sa lugar. Agad na rumisponde ang mga kawani ng Mayoyaw BFP, PNP at tumulong na rin ang mga residente upang maialis ang van sa pinangyarihan ng landslide. Ayon sa uploader, kararating lamang umano ng may-ari ng van at nakapasok na ang pamilya nito sa bahay bago mangyari ang landslide. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, passable na ang kalsada habang nagpapatuloy pa rin ang clearing operations sa pinangyarihan ng landslide. Inilatag ang 3-year development plan para sa pagpapatupad ng 1,500 bed capacity ng Region 1 Medical Center. Narito ang report.
Inilatag na ng Region 1 Medical Center ang hospital development plan nito para sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Kaugnay ito sa Republic Act 12203 o ang batas na nagdaragdag ng bed capacity ng R1MC mula 600 hanggang 1,500. Yung construction ng additional infrastructure. Right now, we are in the process of the construction ng Tower 1, ng aming 7-story building dito. Kabilang sa development plan ang rehabilitasyon ng iba't ibang hospital rooms at pag-hire ng karagdagang empleyado. At dahil isa itong batas, may basehan para magbigay ng pondo ang national government sa pamamahala ng Department of Health. Pero kung uusapan natin ang development plan, phase by phase po yan. Ano po ang mangyayari ngayong taon? Ano ang pakasahan ng mga katulad ko, mga stakeholder natin? Meron po tayong plano dyan. Tinalakay ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12203 sa Stakeholders Consultative Meeting na dinaluhan ng iba't ibang kinatawan ng LGU, ospital, legal sector at iba pa. Sa ngayon, naghihintay ang pamunuan ng R1MC ng suggestions kung kailangan pa ng revision sa IRR bago isapinal para sa publication. So once it takes effect, doon na kami pwede mag-implement. So yun yung magiging guideline namin, guidelines for implementing the law. Nanawagan ng tulong ang R1MC sa mga opisyal ng barangay at iba pang LGU upang maipaabot at maipaintindi sa mga residente ang mga plano para sa ospital. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nangunguna ang 24 Oras Podcast sa news category ng Apple Podcast sa Pilipinas. Nang number 1 ang 24 Oras Podcast sa loob ng 1 linggo mula nang ito ilunsad. Number 2 naman ito sa lahat ng mga kategorya. Nagpaabot ng pasasalamat sa suporta si Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy, Oliver Victor Amoroso. Mahigit 60 estudyante sa Dagupan City formal nang nanumpa bilang 2025 Manlingkorya Kalangwaran. Tunghayan sa report. Formal lang nagsimula ang panunungkulan ng mga Young City official ng Dagupan ngayong araw. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang kanilang panunumpa sa kanilang opisyal na pag-upo bilang Manlingkorya Kalangwaran. That I will faithfully discharge to the best of my ability. Signifying their commitment to serve with integrity, responsibility, and dedication during the time as a youth public servant. Mula sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City ang mga young leader. Ang 14 anyos na si Mark ang uupong Young City Mayor. Pagtutuunan daw ng pansyon ng grade 9 student ang mga programa para sa kalikasan tulad ng pagtatanim ng mga puno. Mga programs for cleanup drives, adding more public trash bins and making sure na mas malinis po yung ating kalikasan. Kahirapan naman at kalusugan ang prioridad ng isang Young City Councilor na isa ring grade 9 student. So, ang gusto ko i-focus talaga is to help them kasi most of them wala silang medical or literacy rate. Magkakaroon ng isang linggong immersion ng mga Young City official sa mga opisyal ng lungsod. Aalalay sila sa iba't ibang gawain, programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Magtatagal ng 1 taon ang kanilang termino bilang Manlingkorya Kalangwaran. Payo ng mga Young City official sa mga kapwa kabataan, mag-aral ng mabuti at maging mabuting tao sa komunidad. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.